Isang mapagpalang araw mga ka-G, welcome back to our YouTube channel. Ito nga po pala ulit si Tito Mons. And for today's vlog, papakita ko sa inyo kung gaano kadali mag-change oil ng mga motor, regardless kung anong motor gamit mo or scooter. Kaya tara, samahan nyo ako. First step natin, kailangan lang natin mahanap yung pinaka-dipstick ng motor or scooter natin. Usually, itong dipstick na to, nakalagay lang din naman siya sa pinakagilid ng mga motor natin, no? Kaya madali siyang mahanap. At ito ang pakakatandaan nyo. Usually, itong mga dipstick na to, hand tight lang siya. Ibig sabihin nun, kayang-kaya mong tanggalin ng kamay mo. Ngayon, kapag may mga nakita kang mga mekaniko na binubuksan to or sinasara to gamit ang mga ibang tools, no, maliban sa kamay nila, tumakbo ka na. 'Di ba? Pagka ginamitan ng plies yan, tumakbo ka na. 'Di ba? Dahil hand tight lang dapat to. So, itong scooter natin ngayon, naka 1,500 na, Yamalube na fully synthetic ang gamit natin. So, for today, ang gagamitin naman natin is shell, no? Tingnan natin kung maganda shell. Ngayon, pagdating sa tools naman, kailangan lang natin ng kagaya nito, ang gamit ko is socket wrench na size 12. Kung wala kang socket wrench, walang problema po, pwede kang gumamit ng ordinaryong llabe, no? Basta sa size 12 lang. Usually size 12 naman 'yan. At dito sa ilalim, makikita natin yung pinaka-tornilyuhan para dun sa langis natin, no? Nasa may malapit lang siya sa may side stand. So, kitang-kita naman mula dito, yung pinaka-tornilyuhan, kailangan nyo lang hanapin para maluwagan natin 'yan. Okay? After natin matanggal yung pinaka-dipstick natin, ang next step naman natin is luluwagan natin itong pinaka-tornilyo dito sa ilalim malapit sa ating center stand, no? Para lumabas yung langis. Maghanda ka lang ng pinaka-drain pan mo or kahit na anong lalagyan na po pwede mong gamitin para dun sa gamit na langis natin. Ngayon, usually ako, pagka nagbubukas ako nito, tatandaan nyo lang din, counterclockwise or pakaliwa yung pihit nito, no? So, counterclockwise, pakaliwa, para lumuwag siya. And then, once na naluwagan mo na, kung mapapansin nyo, ginagamitan ko na lang siya ng kamay. No? Mas gusto ko kasi yung gantong technique, no? Ginagamit ko na lang yung kamay ko para masalo ko rin yung pinakatornilyo niya pag labas ng langis. Ayan, no? Kitang-kita nyo, di ba? Kaya hindi na rin ako nag-gloves kasi I'm sure madudumihan din talaga yung gloves, no? Pagtanggal ng langis. Kaya kung mapapansin nyo, no, from the dipstick, mukhang malinis pa, mukhang okay pa yung langis. Pero, ito, nung tinanggal ko na, ayan, kitang-kita nyo, maitim na rin. So, this is 1,500 na kilometers, no. So, sulit na rin, no, fully synthetic gamit natin from Yamalube. Usually talaga sa kasa ko kasi may warranty pa Pero it so happened today na wala na kasing available na mekaniko Kaya sabi ko, why not give this one a try para at least ma-share ko sa inyo kung paano yung tamang procedure sa pag-change oil ng mga motor natin. Bago naman kayo pumili ng langis na bibili nyo, no, make sure lang din na check natin muna yung pinaka specifications na nire-recommend ng kasa natin or ng manufacturer natin pagdating sa mga motor natin. Kagaya na lang na sa akin, naka-Yamaha ako. So, ang recommendation nila, syempre, Yamalube. And ang sabi dito, kailangan ang viscosity grade natin is 10W40. So, tingnan nga natin kung 10W40 din itong nabili natin. Ayan, 10W40. So, match na match, no, dito sa Shell Advance Long Ride. Alam niyo naman si Tito Mons, mahilig bumiyahe to ng malayo. Kaya di naman talagang pasok na pasok to para sa mga motor natin, no. Kaya yan, tingnan naman natin yung specification niya sa likod. Kasi may specification din to, no? Yung mga makikita nyo dito sa likod nakalagay, API, no? Yan yung mga typical na specification ng mga langis SN, ayan, JASO, MA2, no? So, usually makikita nyo rin yan sa user manual nyo. So, kung pasok yan sa mga ganyang klaseng specification, then definitely, magagamit mo yan para sa motor mo. Yan din naman yung nakasulat dito, no, sa user manual. Kaya, yan ang susundin natin. 'Di ba? Kita nyo naman, no? And, nakalagay din dito is, nasa ano lang siya, 0.8 liters lang, no? 800. So, itong ano natin, langis natin is 1 liter to ngayon. So, hindi natin siya mailalagay lahat, no?
Ang diskarte ko naman dito is parang pang flashing ko yung 200 ml. Kaya yun naman ang ipapakita ko sa inyo, 'di ba? Para talagang malinis na malinis yung engine natin pagka nag-change oil tayo. So flashing muna tayo. Gumawa lang tayo dito ng makeshift na embudo. Make sure lang na hindi papel gagamitin nyo, no? Kasi syempre, pwedeng humalo yan sa makina natin, no? Gaya na ito, ginagamit ko, medyo makapal na plastic to, no? So flashing, mga 200 ml gagamitin natin para nga naman talaga na masigurado natin na malinis na yung pinaka loob ng ano natin, engine natin. Lagyan pa natin ng konti. Ayan. Sakto lang natin ng mga nasa 800 ml. Tansyahan lang tayo ang matitira sa atin. And then tignan din natin kung malinis na. Ayan, kita nyo naman, di ba? Malinaw na yung pinakalangis natin. So pwede na to. Linisin muna natin itong mga washer natin tsaka tornilyo, no, bago natin siya ibalik. Para sigurado talagang walang maihahalong dumi dun sa ano natin, no, pag tutornilyohan nito. Para smooth na smooth, tumagal din yung mga motor natin, di ba? Kaya kailangan linisin natin to ng mabuti. Ayan, after natin malinis, pwede na natin to ikabit sa ilalim ulit. Tara, kabit na natin. Ibabalik na natin ngayon itong tornilyo na nalinis natin, no? And as you can see, no, hand tight lang din ako ulit, no? So, i-hand tight lang natin siya. Higpitan lang natin ng mabuti ng kamay natin. And then, shortly after, gagamitan na natin siya ng tools, no? Ngayon, dito kayo mag-iingat kasi marami talaga na nagkakaproblema dito, no? Dahil na-over-tighten nila, nalulose thread nila yung pinaka bolt nito, and as a result, ayan, syempre kailangan mag-o-oversize na sila. So, mas magiging malaki yung magiging gastos mo instead na simpleng change oil lang yung kailangan mong gawin. Kaya sa paghihigpit nito, siguro mga 1/8 turn or maximum 1/4 turn, okay na yun. Okay na tayo ng langis. Yan, naubos na natin yung langis. 800 ml. Tapos check na lang din natin mamaya kung tama yung sukat ng langis natin, no? Gagamitin natin yung dipstick. So ngayon naman, proceed naman tayo dito sa pinaka gear oil, kung paano magpalit ng gear oil. So dito sa gear oil natin, dito lang sa baba, size 12 ulit to, no? Medyo malaki lang kasi itong socket natin, kaya medyo na-block yung way natin itong naka-usli na to, no? Ano nga palang tawag dito? Sorry guys, nakalimutan ko na kung yung tawag dito eh. So, tanggalin na lang muna natin siya, luwagan muna natin, no? Pihitin natin, kaya rin naman to tagalin ng kamay. Yan, tanggal na natin siya. So, maluluwagan na natin to. So, katulad na lang din nung kanina, kung ang ginawa natin is counterclockwise sa pagluluwag, ayan. So, counterclockwise tayo ulit, no? Dahan-dahanin lang natin, hindi naman to kailangan na sobrang higpit, no? Kaya, ayan, kung mapapansin nyo, ang bilis ko naluwagan. No, hindi siya ganun kahigpit talaga. And pagka naluwagan nyo, mapapansin nyo, tutulo ka agad yan. So, sa akin kasi, yung ugali ko, pagka nag-change oil ako, automatic, kasama na rin gear oil. Unlike yung iba, kasi ginagawa na parang every other change oil, dun pa lang sila nagpapalit ng gear oil. Eh, mura lang naman din kasi itong ano natin, no, gear oil. So, parang nasa 100 pesos lang ata yan. So, sinabay ko na. 'Di ba? Kaya kung mapapansin nyo, pagbukas pa lang, oh, napakalinaw pa. Diba po, pwede pa talagang gamitin. Eh, ang Tito Mons nyo lang talaga is may pagkamaselan din talaga. Kaya ayan, sasabay na natin yan sa pagpapalit natin ng langis. Okay? So, tanggalin naman natin itong pinakatakip ng gear oil natin, no? Kailangan natin tanggalin to para lumabas lahat ng langis dito sa pinaka gear oil natin. Ayan. So, lahat ng gear oil natin, lalabas na yan. Nakatanggal na yung pinakatakip niya. Set aside lang muna natin ito, no? And mamaya lilinisin natin yan. Hintay lang tayo ng mga few minutes and it should be good to go. After a few minutes, ito, kakabit na natin yung pinaka-tornilyo natin, no? Hand tight lang tayo ulit dito, no? Wala naman nang tumutulo, so safe to say na po pwede na natin siya ulit ibalik para ma-refill na natin siya, no? So hand tight lang ulit. And then, right after natin siya ma-hand tight, gagamitan natin ulit siya ng tools. And kung kanina nag-counterclockwise tayo, ito, pihit naman natin is pa-clockwise naman, no? Papa-clockwise tayo para mahigpitan natin siya ng husto. And again, pagka naghihigpit tayo nito, usually pinaka-maximum turn na natin is 1/4 turn.
no? Kung mapapansin nyo, pag lagay ko mamaya na langis at wala naman ang tumutulo, okay na yon, sapat na yon. Hindi na kailangan na nahigpitan pa na sobra-sobra. Ito na, pinaka gear oil natin. Yan natin, scooter gear oil, 15W40 ang gagamitin natin, scooter gear oil ni Shell. Para partner sila, no? 120 ml to. Although 100 lang ang capacity natin, yung 20 ml won't hurt kasi hindi naman natin masasagad. So sa paglagay natin ng gear oil, buksan lang natin yung pinaka-tip nito, no? Guntingin lang natin yung pinaka-tip. And then pisilin lang natin itong pinaka-scooter gear oil natin, no? Para masimot natin yung laman. But then again, as you've remembered, 120 ml to. Ang capacity lang ng pinaka-gear oil natin is 100 ml. So, pipisilin natin to, pero hindi natin talaga siya sisimutin ang gustong-gusto to account for the 20 ml na sobra nitong Shell Advanced Gear Oil. So, para sakto lang yan sa natin, gearings natin. Bago natin ilagay ang takip, as usual, kailangan punasan natin itong pinakatakip natin, no? Tingnan natin kung may mga contaminants pa or wala na, kung okay pa rin ba yung mga o-ring natin. Once malinis na yung pinakatakip natin, final check kung okay lahat. Okay, smooth lahat. Pwede natin ibalik yung pinakatakip natin. Ayan, so ganyan lang kasimple, no? Make sure lang din natin na yung pinaka nguso o yung pinakalabi nitong lalagyan natin ng takip is malinis din, no? Para talagang siguradong maayos na maayos yung pinaka gear oil natin. Ayan. So again, hand tight lang to, no? Hindi natin kailangan gumamit ng tools. Hand tight lang, sapat na. Okay? So, ganun lang kasimple. Babalikan naman natin yung sa pinaka motor oil natin. Papakita ko naman sa inyo kung paano i-check ng tama yung pinaka dipstick natin, no? May tamang paraan, may tamang proseso sa pag-check ng dipstick natin. Kaya ayan, tuturo ko naman siya sa inyo. Kabit lang natin to and let's move on sa pinaka dipstick naman natin. Okay? Sa dipstick naman natin, usually kailangan lang natin gawin is paandarin muna yung motor natin, no? So, mga 5 minutes, no? Tapos after 5 minutes, pahingayin din natin mga 5 minutes din. And then tsaka natin sukatin, no? Make sure lang na pagka sinukat natin, hindi natin siya iroroskas, no? Check natin mabuti, tingnan natin kung umabot yan sa pinakaguhit. Pagka umabot na dyan, then we're good to go. So, yun lang mga ka-G. Sana nakatulong ako. And kung bago ka sa channel ko, please continue to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam!